Pati na rin ni Yue. Alam mo, very ube talaga for every essence of its word. Ube-like Because, talaga. oo, sobrang jungle and XP yung magagawa ng plays. Yeah. Pang-sustain lang si Rene J. This is interesting because this is the heal man na ating nakikita. Paano to sa game number 3? Alam mo, napaka-nostalgic ng vibes nitong Sobra. laban na natin na to. Sa mga panahon na puro assassin na pinakitaan tayo ng dalawang teams ng fighter, mga sustain Tama. na heroes. Ngayon naman nakita nating nagbalik yung Estes. Hala. Nakuha Bakit, yata ni JP yung purple. Hindi ko lang alam kung kaninong purple yung nakuha niya. Oo nga, no? Okay. So, Purple yan, no? I think purple ni Carl. Yeah, purple ni Carl. Na last hit. Yeah. Titignan natin kung paano ang makagiging kaganapan because gold lane, alam natin, yan talaga yung nangyayari kapag ube. Oo, laging kasama, no? Yan yung ano eh. Yan yung, ang tawag dati doon, yung healing galing. Nice one, baby. oh, the nice one, baby. Okay, nice one, baby pala yung pinaktapat dun sa baby kay Duo. Napa-flicker out si Oheb. Sabi niya, parang kabisado ko Demon kasi pag merong Kite. SSY lane. Habang si Demon Kite nang binabato ng planggana si Sanji. Binato ng planggana, hindi tatama isa. Habang sa may bottom lane naman. Nasa Tuloy pa loob. rin ang divide. Oheb! Sa ilalim ng torre. First blood para kay Demon Kite. Napapurify na din doon na si JP and grabe yung pagsagasa na ginagawa ng Aurora. 1 minute pa lang tayo. Mapapauwi pa si Sanji, malulugi siya sa wave management sa may middle lane. May mamimiss siyang minion kasi ginamit niya rin yung wings by wings niya kanina para lang makailag dito kay Demon Kite. So may control ng Aurora. Actually napigilan din naman ni Sanford na i-clear kagad yung middle lane mula kay Yue dahil ang layo nung inaabot ng Benedetta. But still, this is something that Aurora can work with pagdating sa first turtle. Titignan natin kung kaya nga ba nilang trabahuhin. 900 lang naman ang kalamangan ng Aurora. Sisimulan muna ni Demon Kite ang kanyang purple buff. Lamang in terms of level ang mga miyembro dito ng Aurora. Kasi level 2 pa lang pero naglatag na ng kanyang feathered airstrike at Grabe. Electro Final Bow. Pero buhay si Edward! Oh, ito na yung sinasabi natin, the walking ambulance from the mom shoes to the hillman of Aurora. Okay, may kita natin dito, Turtle. Retrian? Retrihan battle. Pagaling mag-retry pero level 5. Dino si Demon Kite versus level 4, Carl PC. Pamakasok nga ba talaga sila? Kanina mapupunta? Carl PC with a retribution for TLPH. And ganun-ganun lang, nakabawi na rin kahit papano ang TLPH. Pero ito, ang specialty ng Estes, kayang tumagal sa team fight. Yeah. Yun nga yung yun nga yung kinagandahan eh. Kumbaga parang medyo all-in yung laro dito ng TLPH pero kaya i-sustain ni Rene J. But so far, TLPH, kahit paano nakuha nila yung pagong, so may momentum na makukuha ng konti dito yung kanilang mga heroes, especially with the XP advantage. Pero yung damage talaga, yung difference, dun magkakatalo eh. Oo, at ngayon, almost 900. 1K yung kalamangan ni Demon Kite against Oheb na pauwi din niya. Ayan ang- Kasi grabe yung pag-alaga ni Rene J. Wala na, rep na yan. Tsaka hindi na masyado nakapag-clear Yeah. si Oheb. Kaya lagi kailangan sumama din ni JP Oo. dun sa may lane ng TLPH. So focus tayo ngayon sa lane ng mga paldo. Dati din tinawag na paldomeng si Demon Kite. At tinatawag din na paldo. Ngayon si Oheb, kailangan tulungan ng kanilang mga kakampi. Oo, kaso naka-freeze yung assets niya eh. Freeze yung lane eh, nanlamig yung minions eh. Parang isang buong minion wave actually yung na-miss dito ni Oheb. So, Yes. yung snowball na usually kailangan ng Bruno, baka hindi natin makita from TLPH. May late game aspect pa rin naman yung Bruno ngayon, especially with the Malefic Gun. Yep. Pero ang nakakatakot kasi for TLPH, no, yung paparating na power spike ni Demon Kite. At 5 minutes, and yun yung makikita natin. Spear of Alpha hindi muna ko-connecta. Napasticker pa si Rene J na available na on shop. Pwede niyong bilhin ng battle emote ng ating mga teams. Nagpapakawala ng bala. Umiikot si Demon Kite at tatamaan si Carl. Hinahabol na nga nila. Pero hindi papalag dito ang TLPH. Alam nila na medyo delikado rin dahil 4 na players ng Aurora ang nakapwesto doon. So Aurora ngayon 1.2k gold lead against TLPH. Pwede pang Oh my pumwesto God. doon sa Turtle. 900 gold yung lamang ni Demon Kite. Laki. Saka yung Yeah. nare-retain niya yung lead. Lead. Ang siguro ang comeback na lang. Uy, kala. Tumalon. Spear of Alpha.
Okay, nagkaroon ng information dito na nagamit na yung ultimate ni Carl TZ. Nandun na rin ang guiding wind. I-reset Sanford. yung turtle pero pumasok rin si Sanford. Nagamit na rin dito yung Blessing of Moon Grabe. Goddess. Grabe naman talaga yung walking ambulance natin para talagang galing na Electro face ngayon. Pero may Final Electro Final Blow sa mga para Petrify! At patay ngayon si Renny J. Edward? Kalatan na yung buhay ng turtle habang si Oheb dito na pilito Edward! Edward! Kontra na figure out. Napatay din si Oheb pero si Edward ay patay din. 2-for-2 exchange. Makukuha nila yung turtle, kaya lang babagsak na naman si Oheb. So, yun yung masakit. Kahit nanalo sila sa objective fight, doon Nakuha sila pa yung malulugi purple. kasi nakuha yung purple, may babagsak Pantora sa may baba. Dalawang cores yung napabagsak ng Aurora, kaya kahit napasa kamay ng TLPH, napapabagal nila yung farming ng mga damage dealers ng kanilang kalaban. Ford? Napakainit talaga ng lane dito sa may bottom lane. Mamaya ang mangyayari dyan si Demon Kite na probably yung manggagaling dun sa may Yes, bot. sa bot. Tapos lagi nang kasama si Doming Kite sa team fight. So 1.1k pa rin na gold lead para dito sa Aurora. At kita natin ngayon sa Infinix Handcam. Oh, yan. Nandito na. Relax lang yan. Estes yung gamit Estes. niya. Ano Lapit lang? ka, lapit ka. Heal. Walking first kill yan eh. Oo, ano yan? Eknalubma. Oo. Alam mo yung Eknalubma? Eknalub. Eknalubma. Ipag-tinig mo sa front mirror mo. Oh, teka lang. Sanford! Okay, pumasok dito si Sanford. Pero naka-ready. Classic Ube strategy Grabe. for Aurora. And gamit pa yung skin na sa blacklist. Tama. Kaya nga eh. Anong Ube Express? Ang Meron original kami. na Ube Reign Supreme. Tama. At ngayon, yung ube talaga na meron yung Aurora yung pinapakita nila. Kasi ube din naman yung version ng TLPH. Kaya lang in terms of rotation, nauuna talaga. Napabili na nga ng Antique Kiras si Demon Kite. Kayang-kaya na niyang harapin kahit sino pa sa kanila. Again, na storyline nitong dalawang teams natin. For Aurora, lahat ng mga laban nila last season, sila yung nanalo. For TLPH, gusto nila mangyari dito, makabawi naman. Oo. Oheb. Sa Aurora. Oheb, oy, nag-dash. Nag-dash si Oheb. Wala lang tao. Pero walang kasama dito Okay. si Edward. Mapanggap lang muna. Practice lang. May information naman na manggagaling na at sasama na doon sa may middle lane. Sobrang bilis talaga ng rotation because of this Matilda. Ang Aray. sakit! Aray. Tinamaan ng bala, tinamaan ng bat, at ngayon, Turtle ang pinupuksa ng Aurora. Oo, double whammy. Yung naging damage kay Oheb. Sanford. Lilipad dito si Carl TZ at lumipad na nga rin dito si JP. Okay, Sanford. dinadami ko yung papunta. Habang nasa may likod, si Sanford yung habang dito si Dominic Hyde. Flicker out para dito kay Renny J Turtle. kasi kailangan niya na heal. Habang si Team Kite makakakuha dito ng Turtle meron mag-kill against Carl TZ. And ngayon, ate mo Chantel, unti-unti nang rumaragasa ang ube ng Aurora, 2K gold lead. Grabe, pati yung Petrify Electro Final Blow ni Sanford, isang pindot lang ng ulti ni Renan J. Boy, Nabuo yung HP ni Doming Kite and wala na sa posisyon dito yung TLPH and Demon Kite winning the Retribution battle against Cartezy. Ang dami rin kasing kumukontrol doon sa Alpha. Ang dami niya kailangan intindihin. Yung stun ni Edward, yung pagtalon ni Demon Kite, and yung Sanguine's Claw ni Yue. And ngayon, yung Sanguine's Claw talaga yung kailangan nilang iwasan kasi kapag nakahuli yun, nandun na yung paglipad at Electro Final Blow! Pinasok na nila para sasagutin lang dito na ultimate itong S-Test. Habang sa Sadya naman ginamit ka dito ang kanyang penalty strike. Pero paglipad si Oheb, mahuhuli nila. Flick out na gamit na rin. Okay, isa na patay para si The Aurora. It's gonna be Doming Kite. At sa naman ng TLPH, patay si Sanford. Patay din si Carl TZ. Unti-unti nang sinasakal ng Aurora yung TL. Oh, medyo risky Sakit. plays. Risky plays ng TLPH at the very least napatay nila si Doming Kite with the jump na nanggaling mula dito kay Sanford at pati na rin kay Carl TZ. Pero all in. Kailangan full effort, maximum effort mula sa TLPH para mahanap nila yung pwesto ni Doming Kite. Nagkataon lang, wala rin kasing flicker dito si Doming Kite. So yung Granger talagang viable yung kill, which was a good heads-up play mula sa TLPH. Pero coming into this next Lord fight, may flicker si Doming Kite. Oo, mapapasabi na lang talaga tayo ng Ma'am Shupa heal kasi ngayon grabe yung heal na ginagawa ni Rene J. Rene Hill At eh. Rene Hill na talaga. Oh, tsaka ano siya, perfect KDA. 6 Yes. assists. Tsaka every time na gustong pumasok dito ng TLPH, naka-ready agad yung Blessing BOD. of Moon Goddess. Kaya medyo naiilang lang din. So, may information yata. Or alam pa nila na nandito si Sanford? Alanganin yung pwesto ni Ah, Sanford. sige, Mababaril pero yung Petrify ay kukonekta. Alone na si Demon Kite pero uminay ko lang siya. Nagamit na ng mga lahat at nabawi pa nga biglang nabaliktad
dito ni Domen Kite. Medyo delikado yung apak ni Domen Kite doon. Muntik siya bumalik sa Electro Final Blow pero nandoon yung outplay, yung flicker. At the very least, sa POV ng TLPH, na-force nila yung flicker ni Domen Kite. Pero at what cost? Libreng Lord para sa Aurora. Sinubukan nilang humanap ng trade na ngayon kasi wala na sila ng XP laner. Kulang sila ng isa. Lumulobo na yung kalamangan ng Aurora at 3.3k. Para sisirain na rin ang tore ng TLPH ng Aurora dito sa may bottom lane. Ang taas na rin ng stacks 420. para kay Domen Kite. And the 10 minutes pa lang. Grabe nga yun. 10 minutes into the match, magsaspawn na yung Lord in 2 seconds. Nandiyan na nga yung Lord. Pero may sabog pa rin naman kahit papaano. Pero wala na yung sabog doon sa bottom lane and mid lane, which means for the side of Aurora ay kaya nilang i-maximize ang Hahampas unang yun, Lord ng laban. Hahampas yung Lord. May talon dito si Demon Kite. May Anjing, flicker ganda din ng si pwesto. Edward. Pumasok na sila. Ang hirap nito. Mahirap nga itong magiging depensa na ginagawa ng TLPH. Maganda yung pwesto ni Sanji, kaya lang hindi talaga tumitigil sa pag-ariba ang Aurora. Nandiyan na ang paglipad! At bigla nang lumipad si Sanji, nakita na rin nila. Okay, napakakunig yung mga players ng Aurora. Pero tuloy-tuloy pa rin ang free hit para dito kila Oheb. And the rest, medyo matagal yung hit natin. Pero bigla na lang nawala dito si Oheb. At dire-diretso na. Meron pang Lord yung side ng Aurora sa may middle lane. Pero atras muna sila. Grabe, the ride for revenge. Pero Aurora pinipigilan ngayon na makabawi sa kanilang TLPH. Bawal umiscore ang TLPH kahit all in. Nakita mo yung effort ng TLPH kanina. Sabay na sabay yung pangalawang cast ng ultimate ni JP para ma-knock up dito si Domen Kite alongside of the Spirit of the Alpha. Nandun pa rin naman yung chemistry, in sync yung coordinated play ng TLPH. Pero kailangan lahat All in. i-commit nila para mapatay si Domen Kite. Kung titignan nga natin yung naging replay, sinubukan talagang mag-start Ayun, oh. ng play. Kaya lang, kumonekta man yung Spear of Alpha as well as the Feathered Airstrike, hindi naging enough para pabagsakin lahat because of the sustainability coming from the blessing of the Moon Goddess. Grabe yung sustain. Parang lahat na ng mga klaseng sandwich play. Oo. Tinry ng Nakuha plan A, pa. plan B. Ayaw mamigay ni Demon Kite. Sabi niya, ganyan pakiramdam nung Hayabusa ko kanina. Parang ngayon paghihiganti na talaga. Kasi ganun din naman yung naging headline natin. Oo. Kaya Ang nga eh. revenge natin sa dalawang kasi koponan. mainit kasi silang dalawa kanina, yung Baby Cakes duo eh. Wow! Grabe, sakto, 1 year. Happy anniversary. Happy anniversary sa'yo, Estes. Happy anniversary. Ang tagal ka na naming di nakita. Kanina, di ba binanggit may anniversary na din yung Kite Brothers? Yung Kite Oo. Brothers, so Grabe pala, celebration pala dapat ng Aurora eh. Pa-cheeseburger naman kayo. baka naman. Baka naman, sunlight stick lang, San Jersey. Ang tagal na pala, no? Ang tagal na talaga, kaya nga nabigla tayong lahat. Kasi kahit sa MPL hindi siya ginagamit, and yung 1 year yata na yun, sa lahat yun in general, na hindi nagagamit yung Estes 10 seconds bago mag-spawn yung Lord. Hirap Ito pa din nito. naman yung Lord Ito na. na same. Kaya lang, kailangang makuha ito ng TLPH or else tutuloy-tuloy ang pagragasa ng Aurora. Oo, Ano kahit- na to, retry battle din. Kahit same Lord lang yan, ang problema sa mid lane pupunta yan. Bukas Yeah. yung mid ng TLPH. So medyo kailangan nila mag-all in dito, Sanford. Nahatak. Naghahanap ng angulo. Oh. Kaso pinakabaril na ni Domen kahit lahat. Bad trip na siya eh. Sabi niya, nakadalawang death na eh. Uy, nakita rin sa Sanford sa may gilid. Bibitawan yata muna yung Lord. Grabe, Na-reset. hinabol, Naramdaman, grabe, sobrang active ng mga players natin. Alam nila na kailangan nilang isa't isa para maging successful talaga ang teamfight. Even Dalawang na Sanford ulti, close, Wala na. si Yui dito ay binabantayan na. Nag-aabang at mapagmatsyag ang mga players ngayon habang si Sanford Oh, nandun yung sa may Lord. bottom lane. Edward? Is this it? Para sa Aurora, si Carl Casey nag-aabang na perfect timing para pumasok. Lord! At sakto, the young goat. But Aurora, nakakuha na kill. Nakita si JP! Nakita isa. Hinahabol ngayon ng mga bala ni Domen Kite at napapaligiran ang liwanag ng Aurora. Sanford, nagkakat na ng middle lane. Kailangan nila ayusin yung kanilang mga minion waves. Ang payanig sa Land of Dawn. Nandyan na nga ang ginagawa ng side ng TLPH na pag-respond. Sobrang crucial yung pagkakakuha na yun ng Lord. Kaya lang minus to sila at iba-burst ng Aurora yung Lord ng ganun-ganun lang. Bilis lang! Ang bilis lang! Sinalubong. Nandito pa si Demon Kite. Meron pa silang pang zone. Okay, nagamit dito yung fairness. Sakit! Medyo masakit ha. Nakita natin ang dash in. Papasok na dito si Full Sanford. Ginamit ang Electro Final Blow. At full HP ang Mamatay. bigla. At ang biglang nawala ay si Sanford sa kanyang Benedetta. Habang nandito na mga players sa TLPH. Aatras Oh! kill for the next standard. Grabe, sa pulsa mukha!
Isang Bats Impact Death Sonata sabay tumama 100-0. Grabe yung damage output. Kaya ba nila itong i-def? 5 laban sa 3. Ano ang mangyayari ngayon? Pwede ba itong ipilit? Hindi, nagkaroon ng minion wave para sa TLPH. Mga harang ngayon, si Demon Kite, pero Torre muna sa Mabubuhay sa itaas. 48 seconds. Disiplina, slow and steady for Pwede Aurora. Ito na para mag-tower lock sila. Hindi na natin pumasok dito. TLPH, That's it, that's patay it. si CarTC, patay din ang ilan. Inatay 4 minion seconds wave si sa Owen. may lane. Nandito si Saturday Even Sanji, pero walang Feathered Feathered Airstrike! Airstrike. Hindi pa rin yata makakabawi. Dito, TLPH,